Natapos ang ating last chapter sa Sakamoto Days, kung saan tuluyan ang natalo ni Taro Sakamoto si Kashima. Patuloy namang gumuguho ang lab at nakita din ni Shin ang leader ng ex na si Slur, kung saan kinausap siya nito at nais niyang magbigay ng pagbati kay Sakamoto. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Sakamoto Days, at ito ay ang chapter 32 at 33. Nagsimula ang chapter, kung saan bumalik na ang ating mga bida sa kanilang normal na gawain. Sinabi ni Shin, na ang misyon sa lab, ay labis na nagpapagod sa akin. Sinambit ni Luke, na kahit ang pork buns lang ay napakabigat na, habang sinaad ni Shin, na ang aking katawan ay napakabigat. May bigla namang naisip si Mr. Sakamoto at sinabi, na alam ko na kung saan tayo pupunta. Ang pamilya Sakamoto ay nagtungo sa pampublikong paliguan. Habang papasok sila ng gusali ay binulungan ni Shin si Taro, na Mr. Sakamoto, ito ay napakapanganib. Sa totoo lang, sobrang napagod na ako kaya ang mga kakayahan ko ay parang ayaw ng gumana. Inisip ni Sakamoto na hindi mo naiintindihan, upang mapanatili ang pinakamataas na kakayahan, mahalaga ang pagkakaroon ng pahinga. Napaisip naman si Shin at sinambit sa kanyang sarili, na sa madaling salita, ito ay isang misyon na may pinakamataas na prioridad. Ang makakuha ng tamang pahinga. Napansin ni Lu na may parang gumugulo kay Shin, kaya tinanong niya ito kung baka masakit ang kanyang tiyan, habang sinabihan ni Mr. Sakamoto ang lahat na pumasok na sila. Sila ay nagtungo sa locker room habang sinabi naman ni Shin, na ito talaga ang unang beses kung pumunta sa pampublikong paliguan. Sinaad ni Mrs. Sakamoto, na iyan ay hindi karaniwan, habang inisip ni Mr. Sakamoto, na huwag kang masyadong ma-excite. Ipinakita naman ng cashier ng paliguan, kung saan sinabi nito sa kanyang sarili, na laging mabagal ang takbo tuwing weekday sa ganitong oras. Ang pamilya Sakamoto ay nasa kanyang harapan at sinabi ni Taro, na 4 na matanda at isang bata at bigyan mo kami ng tagi-isang tuwalya. Sinabi ng cashier, na sige, sandali lang. Bigla naman siyang pinagpawisan dahil nakilala niya si Taro, at siya daw ang legendary assassin. Sinambit pa nito sa kanyang isipan, na sa syudad na ito ba siya nakatira. Hindi ko inakala na ang isang hamak na assassin tulad ko ay magtatagpo ng landas sa isang bigatin tulad niya, siya ang huling taong inaasahan kong makita habang tumutulong sa negosyo ng pamilya ko. May 1 bilyong yen na pabuya sa ulo niya. Siya ay si Yutaro 24 na taong gulang, at siya ay isang amateur assassin. Ang pamilya Sakamoto ay nag-umpisa ng maligo, habang sina Taro at Shin ay magkasama. Sinabi ni Yutaro sa kanyang sarili, na ito na ang aking pagkakataon. Sinambit ni Shin, na napakasarap sa pakiramdam, habang sinaad ni Sakamoto, na nakakaginhawa. Pagkatapos maligo ng dalawa ay nakakita sila ng jacuzzi, at nais na masubukan ito ni Shin. Si Yutaro ay patuloy lang ang pagsubaybay sa ating mga bida, at may hawak din itong remote kung saan sinambit niya, na yan ay may nakalagay na patibong. Alam kong balang araw ay magagamit ko ito. Si Taro at Shin ay naligo sa jacuzzi at pinindot ni Shin ang button na nasa kanyang gilid, upang paganahin ito. Pinindot din ni Yutaro ang hawak niyang remote, at sa isang iglap ay lumipad si Shin ng napakataas sa ere. Nang makawapak na sa sahig si Shin, ay may naapakan itong sabon na naging dahilan upang madulas at tupilapon siyang muli. Sinaad ni Shin, na ganon pala ang jacuzzi. Napakadelikado nito. Natuwa si Yutaro sa nangyari kay Shin, at sinabi din nito, na saan na kaya lumipad si Sakamoto. Si Mr. Sakamoto ay nanatili sa jacuzzi at kinakaya ang puwersa ng tubig. Sinabi ni Shin, na kahanga-hanga. Mr. Sakamoto, dinadala mo ang pagpapahinga sa bagong antas. Labis na nagulat si Yutaro nang makita niya si Sakamoto, dahil hindi niya inasahan na makakaya niya ang kanyang patibong. Matapos magbabad ni Taro, ay niyaya niya si Shin na subukan nila ang sauna. Tinanong ni Shin kung ano ang sauna, habang sinabi ni Yutaro sa kanyang sarili, na ang sauna na yon. Para bang gusto na niyang mamatay. Ang dalawa ay pumasok na sa loob, at labis ang init na naramdaman ni Shin. Sinambit ni Shin, na para na itong impyerno. Ganito pala ang sauna. Si Yutaro ay nakadungaw sa bintana ng sauna at sinabi, na sobrang init na ito para magdulot ng biglaang pagkasunog. Matutupok na sila dito. Si Mr. Sakamoto ay relax lang na nakaupo, habang pinipilit ni Shin na makasabay sa ating bida.
Nakaramdam ng pagkainis si Yutaro sa kanyang nasaksihan, at kung gaano ba daw kakapal ang taba na mayroon si Taro. Sinambit ni Shin, na wala ito sa training na ginawa namin noong pumapasok ako bilang assassin. Hindi ito magiging problema, di ba Mr. Sakamoto? Si Mr. Sakamoto ay lumabas na ng sauna, at dala-dala niya si Shin sa kanyang balikat. May nakitang malamig na paliguan si Mr. Sakamoto, at sila ay agad na naligo dito. Ang water temperature ay sobrang lamig na labis na ikinanginig ni Shin, at inakala din nito na sira ang temperature. Sinabi ni Mr. Sakamoto na medyo maligamgam ito habang biglang bumuhos ang napakadaming tubig sa kanila na may bigat na 10 tons. Hindi natinag si Mr. Sakamoto habang muli namang lumipad si Shin palayo. Pagkatapos sa cold bath, ay muli silang bumalik sa sauna, at paulit-ulit silang nagpunta sa cold bath at sauna. Pagkatapos nilang maligo ay lumabas na sina Taro at Shin, at sila ay kumain ng ice candy. Sinabi ni Mrs. Sakamoto na ang tagal niyong naligo, habang sinambit ni Lo na mukhang patay na si Shin. Niyaya naman ni Hana ang kanyang ama na maglaro ng ping-pong. Napagod si Yutaro sa kanyang ginawa upang tapusin si Sakamoto at sinabi na ganito pala ang legendary assassin na si Taro Sakamoto. Wala na akong maisip kung paano siya patayin. Si Taro Sakamoto ay relax lang na naglalaro ng ping-pong habang bigay todo naman si Lo. Sinabi ni Yutaro na tinanggihan kung sundan lang ang mga yapak ng mga magulang ko. Sa halip, pinili ko ang walang kwentang pag-aaklas para maging assassin. Kitang-kita naman, ang pagpatay kay Sakamoto ay sobrang lampas na sa kakayahan ng isang taunang tulad ko. May bigla namang dalawang lalaki ang nagpakita sa likuran ni Yutaro at sinabi ng mga ito na matagal tayong hindi nagkita, pangit na mukha. Sabi mo iiwan mo ang bayan at magiging matagumpay, pero ngayon, nandito ka na tumutulong sa pampublikong paliguan ng pamilya mo. Sinabi ni Yutaro na wala na kayong pakialam dito, habang bigla naman siyang sinampal ng kalbong lalaki at sinambit na hindi dapat ganyang ang pagtrato sa mga bisita. Si Yutaro ay humandusay sa sahig at sinabihan nila ito na isa kang lampa, kung duwag ka dati, duwag ka pa rin ngayon. Alam kong hindi ka kailanman magiging kahit anong malaking bagay. Ikaw ang perpekto na tao para magpatakbo ng basura at lumang paliguan na ito. Sinaad ni Yutaro na huwag niyong gawing biro ang tungkol sa paliguan ng tatay ko. Sinambit ng dalawa na nagsasabi lamang kami ng totoo habang patuloy na naiinis si Yutaro. Napansin ni Mr. Sakamoto ang dalawang kalalakihan at inasintan niya ang kalbo gamit ang bola ng ping-pong. Ang bola ay tumama sa kanyang ulo na naging dahilan upang bumagsak ito ng napakalakas sa sahig na ikinagulat ni Yutaro. Bigla namang hinawakan ng isa pang lalaki sa mukha si Yutaro at sinabi na anong ginawa mo habang sinaad ni Yutaro na wala akong ginawa na kahit ano. Ang hawakan ng ice candy na hawak ni Sakamoto ay ginamit niya upang batuhin ang lalaki at ito ay tumama sa kanyang damit. Ang lalaki ay lumipad palayo at sumabat sa vending machine. Agad namang nilapitan ni Taro ang lalaki upang kunin ang bagay na inihagis niya at itapon ito sa basurahan. Sinabi ni Yutaro habang pinagpapawisan ito na pinagmamasdan mo ako, tama. Ang ibig kong sabihin, na alam kong alam mo na sinusubukan kitang tapusin, pero bakit mo ito ginawa? Sinambit ni Taro Sakamoto na magandang paliguan ito, maraming espesyal na tampok. Yun lang naman. Ang pamilya Sakamoto ay lumabas na ng gusali, habang sinasabi nila na napakaganda ng paliguang ito, at muli tayong bumalik dito. Sinabi ni Yutaro na grabe, taon na ang lumipas, simula nang may magbigay ng papuri. Mula pa sa isang alamat. Tinawagan ni Yutaro ang kanyang ama at sinaad na napagdesisyonan ko na ama na ako na ang bahala sa family business, at ang pangarap kong maging assassin ay tinatapos ko na. Kinabukasan, sa bahay ng pamilya Sakamoto ay labis na nakakaramdam ng sakit sa katawan si Shin, at ang experience niya sa pampublikong paliguan ay lubhang napakahirap daw. Makalipas ang ilang araw, ay ang wedding anniversary na ni Mr. at Mrs. Sakamoto. Ang mag-asawa ay nag-date sa napakalaking barko na ikinatuwa ni Mrs. Sakamoto. Sinabi ni Aoi na gustong-gusto ko ito. Hindi ko inisip na magkakaroon tayo ng ganito kagandang launch date para ipagdiwang ang ating anibersaryo. Sinaad ni Taro na isa itong espesyal na araw habang sinambit ni Aoi na hindi pa natin ito nagawa dati. May hawak namang mga bulaklak si Taro na nasa kanyang likuran upang sorpresahan ang kanyang asawa.
Inilipat naman ang scene sa bahay ng pamilya Sakamoto kung saan sinabi ni Shin na sana ay maganda ang takbo ng date nila habang sinaad ni Lo na dapat lang. Sobrang naghanda siya. Nung si Mr. Sakamoto ay nagsabi ng mayroon akong mahalagang misyon, hindi ko agad alam kung ano ang iisipin ko. Pagdating kay Mrs. Aoi, seryoso si boss sa kanyang mga tungkulin. Sumang-ayon naman si Shin kay Lo, habang sinabi pa ng dalaga, na ano sa tingin mo ang gusto ni Mrs. Sakamoto kay boss. Sinaad ni Shin, na ang fact na isa siyang kamangha-manghang mandirigma. Sa tingin ko, gusto niya ang katawan niyang may bilbil. Ibinalik na ang scene sa date ng mag-asawa, kung saan binuhusan ng tubig ni Taro ang bulaklak na kanyang hawak dahil natutuyo daw ito. Natutuwa na kinakabahan naman si Aoi sa kanilang date, habang dumating na ang kanilang in-order na pagkain. Nagpasalamat si Aoi sa waiter habang sinabi ng waiter na narito ang isang pinausukang pato na namatay nang nanginginig sa takot sa isang leon sa savanna. Tinignan ni Taro ang inihaing pagkain upang siguraduhin na walang bomba ang nakapaloob dito habang sinabi ni Aoi na tingnan mo. Parang kinakabahan ka nang wala sina Shin at Lo dito. May nagmamasid naman sa mag-asawa at sinambit na napag-usapan na rin natin ang pinaupong pato, ang legendary assassin ay isang harmless na mataba kapag nasa harap ng asawa niya. Hintayin natin ang sandali ng kahinaan ng target, ganyan kumilos ang isang top-notch na assassin, bunso. Ang nagsalita ay ang chef ng barko, at ito ay si Seiko Zuro, isang assassin. Sinabi ng waiter na ganyan ka lang, kuya. Mura at marumi. Lahat ng tao sa barkong ito ay kasabwat, pati na ang mga pasahero. Magiging malupit at handa tayo. Pinindot ni Seiko ang hawak nitong remote, habang sinabi ni Taro, na Aoi, ngayong araw ay may gusto akong bagay na ibigay sayo. Ang chandelier na nasa kanilang itaas ay babagsak, ngunit biglang inihagis ni Taro ang hawak niyang tinidor upang panatilihing nakasabit ito sa kisame. Napansin ni Sakamoto na may kalaban sa kanyang paligid, habang sinabi ni Aoi na bakit ka parang hindi mapakali. May susunod na planong gagawin si Seiko, habang sinabing muli ni Taro na Aoi, may gusto akong ibigay sayo. Bigla namang dumating ang waiter sa kanilang tabi, at naghain ito ng dessert sa kanilang lamesa. Nakaramdam naman ng inis si Taro, at sinabihan ang kanyang misis na tignan ang mga ibon na nasa labas ng barko. Ang waiter na nasa kanilang tabi ay may hawak na kutsilyo, at nang tignan na ni Mrs. Sakamoto ang mga ibon ay biglang inatake ng waiter si Taro. Nagawa namang pigilan ng ating bida ang kalaban, at ginamit ang hawak nitong isa pang tinidor upang ibuhol sa buhok ng waiter at sabay na pinalipad niya ito palayo. Ang tinidor na ginamit ni Sakamoto ay inilagay niya sa kanilang plato, habang tinanong ni Aoi kung ano ang kanilang pagkain. Sinaad ni Taro na isa yang squid ink pasta, habang tinanong ni Aoi kung nasaan na ang kanilang dessert. Napaisip naman ang waiter, na sobrang lakas niya, habang sinabi ni Seiko, na malinaw na hindi gagana ang mga banayad na malupit na trick, patayin na lang natin siya ng sabay-sabay. Sinubukan muli ni Sakamoto na ibigay ang bulaklak na kanyang sorpresa sa kanyang misis, ngunit bigla siyang pinaligiran ng mga kalaban. Sinabi ni Aoi na may ginawa ba kaming mali. Dahil ba kasi sinipsip ko ang sabaw, habang sinambit ni Taro na hindi sila ang mga bastos. May inilabas na baril si Seiko, at agad na pinaulanan ng bala ang mag-asawa. Agad namang kinuha ni Taro ang kanyang asawa, upang ilayo ito sa kapahamakan habang pinapatumba ang mga kalaban. Agad naman silang hinabol ng mga kalaban, habang kinuha ni Sakamoto ang angkla ng barko at inihagis ito sa kanila. Napahinto ang mga kalaban sa paghabol dahil sa ginawa ng ating bida, habang sinabi ni Mrs. Sakamoto na bakit na lang laging nangyayari ito. Muli namang hinabol ng mga kalaban ang mag-asawa, at patuloy lang sila sa pagpapaputok ng baril. Ang mag-asawa ay nagtungo sa taas ng barko, hanggang sa sila ay makorner na. Sinabihan ni Taro ang kanyang asawa na ihahagis kita pa itaas na labis niyang ikinatakot, at napasigaw ito sa ere habang nasa tabi niya ang mga ibon. Mabilis na nahuhulog si Aoi pababa, ngunit nagawa naman siyang masalo ni Taro, at ang lahat ng kanilang kalaban ay natalo na. Sinambit ni Mrs. Sakamoto na dapat sinabihan mo muna ako bago gawin yun, habang sinaad ni Taro na akala ko ay nasabihan na kita. Pagkatapos magsalita ni Sakamoto ay ibinigay na niya ang bulaklak na kanyang hawak, ngunit ito ay sira na labis niyang ikinagulat. Sinabi ni Mrs. Sakamoto na binilhan mo ako ng mga bulaklak.
Ito ba ay dapat na sorpresa? Labis naman ang kalungkutang naramdaman ni Taro at sinabi sa kanyang isipan na bakit lagi na lang itong nangyayari. Nasiyahan si Mrs. Sakamoto sa ginawa ng ating bida at sinaad nito na salamat. Talagang pinahahalagahan ko ang lunch at ang mga bulaklak. Pero alam mo, mahal kita kahit walang espesyal na mga regalo. Naaalala mo ba nung nagsimula tayong mag-date? Umiiyak ka nang ginawa ko sa'yo ang rice omelette. At isa lang naman yun na karaniwang rice omelette. Nakita ko kung paano mo ito tinangkilak, at labis akong natuwa dahil dito, kapag tiningnan ko ang ordinaryong buhay sa mga mata mo, puno ito ng mga sorpresa. At kaya naman, talagang mahal ko, ang ating ordinaryong buhay na magkasama. Kahit hindi naman talaga ordinaryo. Kaya ko pang lumipad ng mataas sa langit, kapag kasama kita. Sa tingin ko, tayo ay isang napaka-espesyal na mag-asawa. Sinabi ni Taro na kung gusto mo, itatapon kita ng paulit-ulit hanggat gusto mo, habang sinambit ni Aoi na huwag. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Pagkatapos ng kanilang date ay umuwi na sila sa kanilang bahay. Tinanong ni Lu na kamusta na ang inyong date, habang sinabi ni Aoi na ang tanawin mula sa taas ay sobrang napakaganda. Tinanong ni Lu na ano ang nagustuhan mo sa boss Mrs. Aoi, habang sinabi ni Mrs. Sakamoto na siguro mahal ko siya dahil mabilis siyang tumakbo. Dito na natatapos ang chapter 32 at 33 ng Sakamoto Days. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!